So, Tatanong ka muna. Sige. Kamusta yung experience mo sa Children for the King, yung bago nating ministry? Sa Children for the King, sila yung mga bata doon, alam natin na yung mga taong grasa, sila yung mga wala talaga silang bahay, hindi sila nakakaligo, yung amoy talaga nila kakaiba. Pero, nung nagtuturo ako, syempre, as professional teacher, hindi ka pwedeng mamili kasi may diversity yung mga bata talaga. And nakita ko sa kanila yung excited sila, yung pag makikita mo yung ngiti nila na gusto nilang makain ng masarap, parang lagi silang uhaw sa Word of God, at the same time, uhaw din sila, ma-filled yung stomach nila. So, kumbaga, maraming aspeto sa kanila na makikita mo, ang daming nilang kailangan. I-need sila sa clothing, i-need sila sa health, parang, even sa attention, kulang sila na, yung simpleng gawa lang nila, na parang, ma'am, tapos na ako, teacher, okay ba to, tama ba to? Yung mga ganung bagay, parang para sa kanila, kapag pag pinraise mo sila, tuwang-tuwa na agad sila. And very thankful sila kahit dun sa mga simpleng bagay na matatanggap nila, yung mabigyan sila ng isang crayola, isang coloring book. Hindi man lahat, pero yung alam mo yun, pag bibigyan mo sila ng goal, yung first 10, kailangan, yung may pinakamaganda, yung sino yung una, meron kayong prize, talagang bibigay nila yung best nila para makuha nila kung ano yung bagay na gusto nila. So, ayun. Ngayong, syempre, bago yun, di ba? Na ministry natin. Meron ka bang parang nakikita na gusto mo ipagpasalamat dun sa ministry na yon? Ako, number one, gusto kong magpasalamat, syempre kay Lord, dahil yung wisdom na binigay niya kay Pastor, yung heart na binigay sa kanya. Then, yung mga tao na, nagsusupport, yung mga nanay, yung mga sponsors ng pagkain. Kasi, biro mo ko tutuusin, hindi ganun kadali na yung maglabas ka ng pera, ng effort para sa ibang tao. Pero, alam mo yun, masabi ko na we are blessed kasi nakakain ka 3 beses sa isang araw, pero sila, yung makakain sila ng lugaw, na kahit 2 beses, masaya na sila. Kaya parang, alam ko, masasabi ko din doon sa mga tao na nag-sponsor, very, worth it yung ginagawa nila. Kasi, yung mga batang to, hindi lang sila nabubusog physically, and yung mentally, emotionally, nabubusog din na. Amen. So, kumbaga, ito nga, bagong ministry. Ngayong taon lang to pinanganak. Anong parang sinasabi sa'yo ng Lord through Chosen Generation na yung vision na binaba niya is coming to pass? Ito na, talagang lumalabas na tayo, hindi na lang Sunday school. Diba? So, anong masasabi mo doon? Siguro, dapat mas makita natin na sa generation natin ngayon, hindi importante kung matanda ka, pastor ka, worker ka, o ano yung status mo sa church. As long as meron kang heart na i-share kung ano yung goodness ng Panginoon. Kahit ano yung edad mo, kahit bata nga, pwede kang mag-share ng gospel. And, kumbaga ko sa atin mismo, subok na, naranasan na natin kung gaano katotoong buhay yung Panginoon. And ito na yung right time para pangatawanan natin yung crossover na sinasabi. Hindi crossover sa member lang, dapat pati yung mga tao sa labas na, kasi si Lord, di ba, hindi niya pinili na, ito, mayaman lang yung gusto ko makapasok sa langit. Hindi naman. So, bantay tayo sa paningin ng Panginoon. So, siguro ito na yung time para i-reach out din natin yung mga taong nasa labas, yung mga taong mahihirap. Kasi, sila yung talagang nangangailangan na makakilala. Sino ba talaga si Lord? Na parang kahit ganito yung status ng buhay nila, hindi ibig sabihin hindi sila mahal ng Panginoon. So, dapat kung ano yung mga bagay na meron tayo, matutunan natin tong i-share doon sa mga tao na yun. At the same time, dapat hindi lang yung mga material na bagay. Maglaan din tayo ng time, ng effort natin sa kanila, pag-pray natin sila. Kasi yung even simplest prayer lang, malaking bagay na yun sa kanila. Amen. So, anong gusto mo ipagpasalamat sa Lord sa church na to? Paano naging pagpapala ang chosen sa'yo? Sa akin, kasi dahil nga member ako ng children ministry and sa school, nagagamit ko din siya. Nai-share ko kung sino talaga si Lord. And dahil sa church, mas na-expand yung talent ko, yung kakayahan ko as a teacher. Nakaka-challenge din siya kasi syempre, malayo yung bahay namin. At the same time, minsan nagsasabay-sabay yung mga schedule. Pero yung tulong ng Panginoon, parang
siya pa rin yung maayos ng lahat eh. Yung kahit gaano ka ka-busy, kapag yung heart mo nasa gawain niya, tutulungan ka niya para maayos kung ano yung mga conflict mo. Then, dahil dito sa sa Chosen, naranasan ko din na parang makilala kung sino pa ako and ma-develop kung ano pa yung hindi ko noon nagagawa. Mas parang nadodoble, mas ni-stretch ko yung kakayanan ko as a leader, as a teacher. And nakakatuwa kasi nakakapag-build ako ng new generation ng mga teacher. Hindi man agad-agad, pero at least unti-unti nakikita ko na, ito gusto kong magturo. Ito kahit bata pa siya, gusto niya rin maging kagaya ko. Hindi man yung ako mismo, pero ang gusto niyang gayahin is yung paano ako nagsaserve sa Panginoon.